Hi guys, day ibibigay ko ang aking top 5 best budget shoes for guards ngayong 2024. Kaya ano pang hinihintay nyo? Start na tayo, let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na, i-click mo na rin bell icon para lagi kang updated sa mga next videos. By the way guys, itong nasa list natin ng top 5 best budget shoes for guards is nasa 3,500 pababa po na price range, no? And lahat po ng sasabihin ko dito sa akin top 5, lahat po ng link meron po sa baba kung gusto nyo pong bumili, mag-purchase po nito. Kasi lahat po ito talaga mga sobrang panalo and hindi pa mabubutas yung bulsa nyo. Lalo na ngayong mga darating na Pasko, magmumura yan, 12-12, no, sa sweldo, may bonus na kayo. So, magagandang investment po to kasi sobrang affordable, sobrang sulit po nito. No, mag-umpisa po tayo sa ating top 5, which is for me, yung Anta KT Fly 1. Ang dami pang colorway na dumating na bago, no? May triple black, may triple pink, no, neon pink. Na okay naman, no? Actually maganda yung triple black. Pero ang kagandahan nito guys na KT Fly, unang-una is yung kanyang outsole. For me, one of the most balanced na outsole po siya. Kaya bagay na bagay for guards. Pwede indoor, pwede outdoor. Tatagal sa outdoor, squeaky pa rin indoor. Yung comfort din nito, top notch, no? Mahirap talunin. For me, sa list yata na to, top 1 na siya sa comfort. Gumamit po ng A-Flash Edge foam na napakalambot, mesh uppers, kaya talagang yung comfort niya panalo talaga. Bagay na bagay po talaga to for guards, no? Kasi low to the ground, napaganda ng court feel, pero okay pa rin yung tuhod mo kahit i-outdoor kasi maganda pa rin impact protection. And syempre, kay Klay Thompson po na sapatos. So, syempre, may konting added na, kumbaga, value. And pwede rin po siya sa mga wide foot, saka napakagaan din po. Next, number 4 is yung ating Rigor Austin Reeves Battle 2. Good thing, marami na pong colorway na naglabasan ng mga bago. Kaso lang for me, yung maganda pa rin po is yung all pink nila. Ay hindi pala yung all pink. Basta yung pink and green na colorway. Oh, napakaganda po nun. So aesthetically, panalo na siya. Magaganda po yung material na ginamit. May torsion plate for twisting support. And yung traction na naman, yun na naman po, no? Pwede ring indoor, pwede ring outdoor. Hard enough, tatagal outdoors, squeaky, top notch yung bite indoor. So kahit 10, okay po yung bite nito, no? Kakapit po talaga. Very breathable din po ng sapatos. Decent comfort. Yung cushioning po nito, no? Ito yung mga favorite kong cushioning na kasi parang very resilient, parang tatagal yung foam, no? Yung kanilang tinatawag na bubble bomb foam ng Rigor, halatang tatagal po siya, very resilient kahit ipang outdoor nyo. Kasi ibang foam, guys, lalo na yung mga US brand, habang tumatagal, nawawala na parang napupudpud, lumili, tapos nawawala yung bounce. Tapos ang kagandahan pa nito, guys, flat po siya, healthy sa paa, kasi hindi mataas yung heel. Yun nga, sabi ko, low to the ground, minimalist na shoes, ang ganda ng court feel, you will feel fast, you will feel quick. Tapos okay yung support niya dahil doon sa TPU plate na malaki, papuntang heel part, no? Makikita niyo dyan. And nakagandaan pa dito sa Rigor, no? Napakaraming sizes, no? Kahit big sizes, meron po sila. And may maliit din po siyang torsion plate. So, sana lakihan pa tong torsion plate na to. Ang liit, parang letter ano lang. Pero okay naman, may decent naman na torsion support. And syempre, yun na naman, gamit po ni Austin Reeves. Ito yung kanyang budget line. So, kahit pa paano, may konting dating din po talaga. So, to be honest, mas pipiliin ko pa to. Sa akin lang naman. Okay. Mas pipiliin ko to kaysa sa kanyang main shoes na AR1. Mas pipiliin ko tong Battle 2 na sapatos niya. Next, number 3 is yung Li-Ning Wade Flash. Or minsan tinatawag Sanu Flash 2. No? Pero talagang Wade Flash po to, no, ng Li-Ning. Napaka-maporma po. Parang dun pa lang mapapabili ka na. Lalo na yung white colorway. Nagkaroon pala mga leather, I mean, hindi siya bagong colorway. Parang bagong version po siya. No, na more on leather. Parang pang winter po na
basketball. Pero yun, yung unang version na lumabas, panalong-panalo po na meron po siyang 5 colorway. Lahat magaganda. Promise, lahat magaganda po talaga. Very breathable din ang sapatos, pero ang kanyang parang pinaka-selling point, pinaka-strong point is yung traction na naman po. Napakatigas na outsole na alam mo talagang tatagal. Gumamit ito ng tough rubber outsole. So yun yung solid rubber outsole na ginagamit ng Li-Ning sa kanilang mga outdoor basketball shoes. Ginagamit din nila sa mga running shoes nila yun, no? Yung tough rubber sa mga sapatos na for rough road, no, mga uneven surfaces. So yun po yun. Doon nila lalagay yung tough rubber. Gumamit din po ito ng midsole na light foam na ang ganda naman ng compression. Naka-expose po kasi, so maraming compression, masarap sa paa, decent naman po yung kanyang lambot, pero ang ganda ng kanyang impact protection and ng bounce. Very bouncy po. Parang makukumpara mo sa Energy X ng 361 degree. And yes, very light. Isa to sa pinaka-light na sapatos ng Li-Ning. Minsan, ina-advertise as a lifestyle shoes. No, and gagamitin ko talaga to pang araw-araw. Pwede. For lifestyle kasi malambot nga, comfortable. Mesh naman kasi yung uppers niya. Ang daming forefoot flex. Yung traction, top notch. Guys, top tier traction. Okay yung torsional support. Puro maganda lang masasabi mo dito. Plus yung itsura niya pa, napakaganda rin. Tapos napakaganda ng price din. Lalo na yung price niyan ngayon, panalong-panalo po talaga. So kung kailangan nyo lang ng isang sapatos, ito yung maganda. Para kasing pwede siyang ibagay sa lahat. Kunyari, pamorma mo siya na rin ang pang-basketball mo, siya na rin ang pang-badminton mo, lawn tennis ka, ibang sports, ipinantakbo mo, pwedeng-pwede na tong sapatos na to. So napakasulit po talaga. Number 2 ko po is yung Kyodan FE2. Napakasikat nito ngayon. Napaka-hype niya. And may reason naman kung bakit. Parang mas sumikat na nga ito kaysa doon sa mismong ginagamit ni Keldon Johnson. Mas lagi itong tinatanong sa akin. Unang-una kasi doon sa itsura niya, no? Lalo na yung all pink na ginamit ko na ginawan ko ng review na colorway. Panalo po talaga. Hindi, wow. Low to the ground po talaga. Almost the same ng feeling sa Wade Flash. Pero mas gusto ko yung cushioning nito. Gumamit po ito ng full-length Q Kung Fu Turbo. May kukumpara po yan sa parang boom cushion. Almost the same Almost the same din sa Adidas Boost. Guys, gustong gusto ko yung ganong foam. Kasi nitrogen-infused foam po yun. Malupit yung energy return. Maganda yung impact protection. Napakalambot. Ang sarap. Di ba nga, guys, yung Adidas Boost, di ba, pinampuporma yun. Pinanglalakad-lakad, pinantatakbo yung Adidas Boost kasi panalo po talaga yung step-in comfort nun. So, ganun din po yung naramdaman ko dito kasi full length po na Q Kung Fu Turbo ito. Mas napakagaan din. Isa sa pinakamagaan ito ng Kyodan. Meron din po siyang torsion plate na TPU na arc support na rin po. So, one piece po yan. Okay lang kahit hindi carbon fiber kasi malaki naman siya, nagiging arc support na rin. Tapos, guys, for outdoor din po ito. Gumamit kasi ito ng Q Super RB. Talagang maganda po for outdoors. And balance nga. Parang hindi ka naman makakapasok dito sa lineup na to kung hindi balance Meaning balance, pwedeng indoor, pwedeng outdoor. In outdoor mo, hindi masyado nagpipick up ng dust. So kahit i-indoor mo bigla, hindi ka dudulas-dulas. Kahit hindi ka mag-wipe, kahit wala pa, okay lang. Okay mo pa rin ipang indoor. Traction, top notch pa rin po. Okay, stop on a dime. Very squeaky. Yung uppers pa niya, premium na premium. Kung mahal talaga tignan. No, parang Linuwave uppers po ito. Tapos may mga TPU plate for lateral containment. Actually, ito yung best sa support na nandito sa list na to. So, very versatile din po na sapatos. Mukha talagang premium. Sana lang soon dumami pa yung stocks and dumami pa yung colorway na mapagpipilian. Actually, marami ng colorway to. Kaso lang sabog-sabog yung sizes. Pero ma-recommend ko pa rin po talaga. So, ulitin ko guys, no, kahit alin dito sa list na to, panalo-panalo na po talaga. Wala na pong talo dyan. Pero syempre, pipili rin tayo ng number 1. Itong dalawang to kasi parang almost parehas lang Parehas ng traction, parehas ng cushioning setup, nauna lang yung isa, parehas din sila signature shoes. Ito na, sasabihin ko ng aking top 1, which is yung 361 degree Big 3.5 Quick Pro or DVD 2. No? So kahit alin dyan sa dalawang yan, panalo po talaga. Almost the same traction, top tier. Number 1 ko this year. Stop on a dime, halos matatapilo ka sa sobrang kapit. No, ito lang guys, siya lang yung parang more on marirecommend ko indoor nyo gamitin. Huwag nyo masyado itong i-outdoor kasi hindi siya gaanong tatagal. Napakalambot po ng outsole kasi niya. Pero okay lang kasi kahit ganon, yung performance niya, lahat na on top na agad cushioning setup, the best na agad, naka carbon fiber, maraming TPU plate for support, napakaganda ng lockdown.
On yung comfort guys, top notch. Lalo na yung DVD 2SE, top notch yung comfort. Napaka-breathable nilang dalawa rin. No, hindi papawisan yung paa nyo. Napakagaan. Isa sa pinakamagaan na 361 degree itong dalawang to. You will feel fast, you will feel quick, very responsive na sapatos. Low to the ground, pero impact protection, panalo pa rin. Do pare-parehas naman itong lima na to. Lahat silang lima, mga low to the ground, maganda yung court feel, pero at the same time, yung impact protection nandun pa rin. Kahit manipis yung foam, dahil magaganda yung foam na ginamit, dahil mga premium cushioning yung ginamit, okay pa rin yung impact protection, hindi sasakit yung paa mo. Ginagamit po ni KCP, yung Big 35 Quick Pro, and yung DVD2 naman ginagamit ni Spencer Dinwiddie. So parehas po siya, signature shoes. Kung titignan silang dalawa, premium na premium yung sapatos na to, and nakakagulat kasi ganito yung presyo niya. May NBA player na gumagamit, main shoes ito ng NBA player. Unlike nung iba, katulad nung Anta KT Fly 1, budget shoes ni Klay Thompson. Yung Rigor AR Battle 2, budget shoes ni Austin Reeves. So hindi ito mga main shoes, except itong dalawang to na nasa top 1. Ginagamit po talaga nila sa NBA, meaning NBA grade shoes na po itong dalawang to. Kaya siya aking top 1 talaga this year. So guys, lahat naman po yan nasa Yellow Basket po yung link. Kahit alin yung matipuhan nyo dyan, trusted seller po yung mga nandyan, Lazada, Shopee. Gamitin nyo po yung link guys. Pag ginamit nyo yung link, matutulungan po talagang sobrang channel natin na mag-grow. No? And para makontinue ko yung paggawa ng mga quality, magagandang shoe reviews po. Kasi po makakuha po ako ng konting komisyon pag ginamit nyo po yung link ko. Pero yung price po, same lang ha. Hindi po magmamahal yung sapatos pag ginamit nyo yung link. Same lang, kahit gumamit pa po kayo ng mga voucher, makaka-discount pa po kayo. Pero guys, marami po salamat in advance sa gagamit po ng mga link na yan. Kung naghahanap pa po kayo ng iba pang mga top 5 shoes po, nandito po yung link. Pindutin nyo lang po yan. And yung below dito, papindot na rin po para makasubscribe po agad kayo para lagi ka-updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po ay palagi. Lagi nyo rin po tatandaan to always drink your protein. Bye!